Ay mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik at ay magtatarot. Ang mensahe na ito ngayon ay ano ang mga mensahe ng inyong mga kaaway sa inyo? Ano ang inyong mga mensahe sa inyo ng inyong mga kaaway? Yun. Ano ang mga mensahe ng inyong mga kaaway sa inyo? Kumuha po tayo ng siyam na baraha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ano nga ba ang mga mensahe ng inyong mga kaaway, mga kapatid? Ang mga mensahe ng inyong mga kaaway ay nagdadalawang isip ito mga kapatid na makikipagbati sa inyo itong inyong mga kaaway dahil alam kasi nila na wala ka namang ginawa sa kanilang masama. Kahit ikaw ay ginawa ng mga kwento na hindi naman totoo, ikaw ay siniraan, binackstab ka ng mga kaaway mo, ikaw ay minasama sa ibang tao, ay hindi ka kasi nagpa-apekto dito, di mo siya pinansin, di mo siya inaway, di mo siya sinugod. Kaya na-realize ng yung mga kaaway na ito na masama ang kanilang ginawa sa iyo. Di mo na sila pinansin, iniwasan mo na sila. Kaya nagkakaroon ng idea itong mga kaaway mo na makipagbati sa iyo o makipagkasundo. Pero ang maano ko lang mga kapatid, ang masasabi ko lang, kung makikipagbati sa inyo, kung hihingi ng tawad ay patawarin ninyo, pero wag lang kayo magtitiwala dahil ang mga taong ganyan ay ano yan mga kapatid, pag ang yung mga taong may lamat na ay wag kang magtitiwala mga kapatid sa mga ganyang mga bagay, yung sa iyong mga kaaway, lalo't lalo na pag ikaw masakit o hindi maganda ang ginawa sa iyo, ay patawarin mo lang mga kapatid. Pero ang inyong pagsasama ay hindi na tulad ng dati. May kailangan dito mga kapatid, may mga boundaries na. Wag kang magtitiwala, pero papatawarin mo lang sila mga kapatid. Yan ang mga mensahe. Gusto makipagbati ng iyong mga kaaway na ito sa iyo, pero nasa sayo na yun kung papatawarin mo o bibigyan mo ng chance mga kapatid. Ito, makikipagbati ito sa iyo mga kapatid, ang iyong mga kaaway na ito. May idea ito na makikipagbati sa iyo. Yan. Itong mga kaaway mo na ito ay ano mga kapatid, ay ano ng mensahe dito sa ano, kung sila ay makikipagbati sa inyong mga kapatid ay magiging kampante ang kanilang kalooban, magiging kampante sila, maganda ang kanilang tulog o wala silang iniisip na maganda dahil kasi mga kapatid, pag yung mga kaaway mo na ginagawan ka ng masama, na wala ka namang, na hindi mo naman sila inaano o inaaway, ay hindi sila makakatulog mga kapatid. Hindi sila makakatulog, lagi nakukonsensya sila, hindi sila mapakali. Parang ano mga kapatid, nagdadalawang isip sila. Yan, parang natatakot kasi ang mga kapatid, ang mga tao kasi pag ginagawan ka ng masama o ginawan ka ng hindi maganda, yung mga pag-iisip nila mga kapatid, hindi yan nakakatulog yung mga yan, lalo na pag wala kang ginagawa sa kanila. Ang napag-iisipan nila, kung sakaling makikipagbati sila sa iyo, ay makakatulog ito mga kapatid, itong mga taong ito na hindi na ano, parang magiging maluwag ang kanilang damdamin mga kapatid pag nakipagbati sila sa inyo. Maganda na ang tulog nito, wala silang mabigat na dinadala, wala silang sama ng loob. Kaya nakakapag-isip ito na makikipagbati sa inyo para magiging maayos na ang kanilang pagtulog. Kasi tayo mga kapatid, pag tayo kasi may mga kaaway,
at may sama tayo ng loob sa isang tao, lalo't lalo at siniraan mo yan at ginawan mo ng masama na wala namang ginawa sa'yo, ay hindi ka makakatulog, hindi yan makakatulog mga kapatid. Mukhang makukonsensya yung mga taong ganyan. Kaya iisipin itong mga taong yung mga kaaway mo na makikipagbati sa'yo. Yan. Kasi itong mga kaaway mo mga kapatid, meron itong kinakatakutan. Baka kasi yung mga ginawa nilang hindi maganda sa iyo, o ginawa kang hindi yung ginawa nilang siniraan ka, ginawan ka ng kwento o pinagchismis ka na hindi naman totoo, natatakot ito mga kapatid na balang araw yung mga pinagchichismisan nila o pinagsusumbungan nila na hindi totoo, baka yung mga pinagsumbungan nila magsumbong sa inyo mga kapatid. At ito yung mga nagchismis sa iyo ay kumprontahin mo, natatakot itong mga ito. Kasi mga kapatid, pag tayo kasi mga kapatid na ginawan ka ng chismis o chismis o hindi magandang mga pamamaraan, lalong-lalo na sa ngayon, lalong-lalo na hindi totoo. Pag nalaman mo kasi mga kapatid, baka maaring ireklamo mo ito mga kapatid, maaring maaring ito ay ipatawag niyo ito sa barangay o maaring makakasuhan mo ito mga kapatid. Dahil po ang mga chismis kasi ngayon mga kapatid, pwede ka rin makulong. Pwede rin makulong ang taong gumawa ng chismis sa iyo na hindi naman totoo. Natatakot ito mga nambabackstab sa inyo. Ayan, nambabackstab sa inyo o ginagawang ka na masama. Baka yung mga pinagsabihan nilang tao na about sa iyo na hindi naman totoo, magsumbong sa inyo. Kaya natatakot ito na baka makasuhan sila, makulong sila. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, yung mga tao na gumagawa ng kwento, lalo't lalo na wala pong ebidensya o hindi totoo o haka-haka lamang na ginawa nilang mga kwento na yan, ay maaari pong makulong. Kaya yung mga kaaway mo na gumagawa ng kwento ay natatakot ito mga kapatid. May kinakatakutan ito na baka isang araw malaman mo yung mga pinagsasabi nila about sa inyo ay malaman mo sa ibang tao at kumprontahin mo ito. At maaring pwede mo rin itong makasuhan o pwede rin makulong ito dahil gumagawa siya ng kwento na hindi naman totoo. Ayan po. May kinakatakutan itong mga taong naninira sa inyo. Ayan. Kahit ako naman siguro sisiraan ako na hindi naman totoo at malaman ko, ay nako, akala lang nila may mga kakilala akong mga hindi lang nila alam. Ako ay di ko naman kasi kailangan na patulan ang mga ganyang tao na may mga crab mentality. Kaya hanggang sa iwas lang iniiwasan ko na lang mga kapatid. Pero kung sa yung reading na ito, kung sakaling sa akin man mangyari ito at narinig ko yung mga kwento na hindi na naman totoo at masakit sa akin at sinira nila ang aking pangalan, ang aking pangalan at ang aking pagkatao, ay may kahahantungan talaga sila sa akin. Ay pwede talagang makulong yan kasi sinira mo yung pagkatao ng isang tao na hindi ka naman inaano. Pangit yun, maaari kang makulong doon. Kaya ito yung kinakatakutan nila, na baka malaman mo yung paninira nila sa inyo ay malaman mo sa ibang tao. Yan. At kahit walang lihim na hindi nabubunyag, darating ang araw ay kahit nga yung aalingasaw nga po eh. Yan. Kaya dapat yung mga taong ganyan ay wag tayong ganun. Yan. Ang kayabangan kasi ng tao ay lang yan. Kaya dapat bago tayo kasi magbitaw ng mga salita, ng mga bagay na bago lumabas yung bibig, ay siguraduhin ninyong tama, totoo, at siguradong ang inyong pinagsasabi ay paninindigan ninyo sa huli. Ayan ang katotohanan dyan. Yan, paninindigan ninyo sa bandang huli ang mga pinagsasabi.
Bago kasi magsalita ang isang tao, dapat yan konektado ang utak diyan. Ayan ang dapat, hindi yung porket galit ka sa isang tao sisiraan mo ng kung ano-ano, ganto ganyan. Mali yun. Mga taong hindi nag-iisip yun. Hindi nag-iisip yung mga taong ganon. Yan. Itong mga taong kaaway mo, yan, ito yung mga taong kaaway mo, ay meron itong nagtuturo, tinuturuan ito. Ito gantong gawin mo sa mga tao, ganto ang ano nyo, ganto yung gawin mo, isulsulan mo yung mga tropa niyan. Parang may nagtuturo. So, ganito ang gawin mo para masira siya, para iwasan niya ng mga kaibigan niya o mga kamag-anak niya. Parang may nagtuturo sa kanya para ma-brainwash kayo. Ma-brainwash kayo sa mga tao para kayo ay iwasan. Ayan. May nagtuturo dito mga kapatid. Si ganito, si ganyan. Ganyan pala yan. Ano yan? Takaw gulo yan. Maraming kaaway yan. Kahit hindi naman totoo mga kapatid. Kahit hindi naman totoo, ito yung mga sinasabi. Kasi yung itong nagtuturo na ito ay grabe ang galit nito sa inyo. Grabe yung galit. Yan, siyempre ang tao naman pag sinabihan mo, lalo na pag hindi naman ka ay mabibrainwash yun, ay talagang iiwas yun sa'yo. Magugulat ka na lang, yung dating mga kaibigan mo ay umiiwas sa iyo. Ayan. May mga nagtuturo dito, may mga ano ito, may mga kumbaga may mga mastermind dito na naninira, na sinasabi sa mga ano niya, sa mga kamaring kamag-anak, tinuturuan niya yung mga ganto, ganto, wag yung anuhin, wag yung pansinin yan, ganyan, masama ugali niyan. Siyempre yung mga taong sinasabihan mabibrainwash, yung mga taong mabibrainwash. Tapos yung mga tao na nasa paligid mo, yung mga taong malapit sa iyo, magugulat ka na lang, umiiwas sa iyo, gawa nung nasulsulan, may nagtuturo kasi. Ayan, at darating ang araw, yung mga ito, malalaman mo ito, matatakot na ito na baka sakaling mapakulong ninyo itong mga taong itong wala namang ebidensya sa mga pinagsasasabing hindi naman totoo. Ayan. Pwede kang makulong yan pag gawa ka ng mga kwento na hindi totoo. Kasi ako mga kapatid, bago kasi ako magsalita, iniisip ko talaga kung totoo, kung hindi, kung may mga pruweba bago ako nagsasalita. Hindi ako tulad ng ibang tao dyan na nagsasalita lang, na basta makapagsalita lang masaya na sila. Iba ako mga kapatid. Lalo na pag nababasa ko yung mga ano niyan. Pag yan ay boring ako at gusto kong basahan yan sa baraha, ay malalaman ko yan. Ano yung mga tinatagong baho ng mga tao na yan na may galit sa akin o kung ano man, alam ko yan. Kung ano mga pamamaraan nila para mapabagsak ako, alam ko yan mga kapatid. Pero pinapagpasa Diyos ko na yan mga kapatid. Yan. Yan ang mga plano ng inyong mga kaaway. Itong panlima. Itong mga taong may gustong makipagbati sa inyo, na hinihiling talaga niya na ikaw ay makipagbati sa iyo, maging maayos ang dati niyong pagsasama, o nagsisisi na ito sa mga ginawa niyang kasalanan na hindi naman totoo, na ginawan ka ng kwento o kung ano man. Ito ay nananalangin ito na sana isang araw magkaayos kayo, magbalik sa dati ang friendship ninyo. Pero nasa sa inyo na yun mga kapatid. Dahil kung ako dito, hindi na ako makikipagbati dito. Kasi kung makikipagbati pa kayo dito sa taong ito, hindi lang yun ang gagawin sa inyo, mas malala pa ang susunod niyang gagawin. Ginawa niya na nung una, tapos makikipagbati pa, mas lalo na ang pangalawa niyang gagawin sa iyo. Sobra na yan mga kapatid. Kaya kung ako sa inyo ay wag niyo nang anuhin. Kung sakaling patawarin lang ninyo, pero may boundaries na. Ayan lang. Isiniraan ka ng anong una, makikipagbati ka pa, sobra na yung gagawin niyang pangalawa.
pag ganun talaga yung ginawa sa iyo noong una, gagawin niya rin yun sa susunod, mga kapatid. Kasi sakit na ng tao yan. Yan yung mga taong may crab mentality, utak talangka. Ayan. Itong tao na ito ay ano lang ng mga oras. Nagtitsempo lang ng oras na balang araw kausapin ka nito, lapitan ka nito, o hihingi ng tawad itong taong nanira sa iyo o mga kaaway mo. Dahil alam naman nila na hindi mo naman sila hindi mo naman sila pinapansin. O may mga tao talaga na kahit iniiwasan mo na, ay meron talagang mga kapatid na sila talaga ang nagpapasimuno para maano mo. Kaya ang ano mo lang dito, ikaw na lang ang umiwas, mga kapatid. Ayan. Iwasan mo na lang to yung mga tao na gustong makipag yung plano ng mga kaaway mo. Ayan. Kasi may mga tao kasi talaga, mga kapatid, na nagagalit talaga sa iyo kahit hindi mo naman inaano. Ganyan talaga ang mga tao sa panahon ngayon, kasi Pinoy talaga eh. Pinoy galit sa kapwa Pinoy, Pinoy ang papatay din sa kapwa Pinoy. Kaya may mga tao talagang ganun, galit sa kapwa niya Pinoy. Yan. Yan, nagagalit ito. Yung taong ito maaring matanda na ito, may edad na yung nagagalit sa inyo. Kasi itong tao na ito ay may inggit kasi sa inyo, mga kapatid, naiinggit ito. Yan, na baka sa huli ikaw ay umasinso. Ayan, ikaw ay umasinso o umangat ka sa buhay. Kaya itong ginagawa niya ay gumagawa siya ng mga kwento na hindi totoo. Yan, parang nagkakalat siya ng mga maling chismis sa ibang tao na hindi naman totoo. Ayan. May mga tao rin dito na pinagkwentuhan niya na natatakot din na baka marinig sa iba yung mga pinagagagawa nila. Marinig mo sa ibang tao na pinagsabihan nila yung mga ganto-ganto ganyan na hindi naman totoo. Itong kinakatakot nila na baka di natin alam, baka mapakasuhan mo ito, mapakulong mo. Kaya may kinakatakutan itong mga kaaway mo na gumagawa sa'yo ng kwento. Ganun yan, mga kapatid. Uy, may ritual. Yan. Itong ritual na ito, mga kapatid, pag ito ay ang ginawa kasi sa'yo dito, mga kapatid, ay kagagalitan ka ng mga tao, iwasan ka, ikaw ay magiging masama sa paningin ng iba. Ito ang ritual na ng babae. Ipinagawa itong ritual na ito, itong babaeng may galit sa inyo na may edad na, o siya mismo ang gumawa o pinagawa niya ang ritual na ito para ikaw ay iwasan o kagalitan ng iba. Yan, kasi magaling itong tao na ito gumawa ng kwento na halos pag nagkwento ito, halos mapapaniwala niya yung mga kinikwentuhan niya. Magaling ito sa kwento. Itong tao na ito ay ginawan ka ng ritual o ginawan ka ng spiritual na sakit ng taong ito, ng mga taong may galit sa iyo. Yung mga taong may mga kaaway ay gustong makipagbati pero nagdadalawang isip. Yan. At magbabackfire itong ritual na ito, mga kapatid. Darating ang araw, magbabackfire itong ritual na ito, at yung taong mga kaaway mo na ito ay parang hindi aangat sa buhay. Itong mga taong itong mga taong yung mga kaaway na ginawan ka ng masama na hindi naman totoo. Darating ang judgment niyan, mga kapatid. Kasi kung ikaw ay kung ikaw, mga kapatid, ay ginawan ka ng kwento o siniraan ng iba, siniraan ka ng mga kaaway, hindi mo man nalalaman yan, mga kapatid. Ngunit alam ng ating Panginoon ang pinagagagawa nila. Hindi, kung makakatakas man sila sa inyo, hindi sila makakatakas sa batas ng ating Panginoon, mga kapatid.
Hindi sila makakatakas. Darating ang araw ay hahatulan yung mga yan. May takal yan. Yung mga taong yung mga kaaway na yan. Maaring may iba-iba dyan nakakarmahin, iba dyan magkakasakit, iba dyan mga kapatid ay magkanda hirap-hirap sa kanilang pamumuhay. Yan ang nakikita ko dito, dahil ang ritual na ito ay babalandra ito sa kanila. Naniniwala ako mga kapatid na kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa iyo. Kung kasamaan ang ginawa mo sa kapwa mo ay kasamaan din ang balik sa iyo. Kung mabuti ang ginawa mo sa kapwa mo ay mabuti din ang balik. Meron ding mga tao na mabuti na ang ginawa nila sa kapwa niya pero masama pa rin ang balik sa mabuting ginawa. May mga taong ganun mga kapatid. May mga taong ganun. Ayan. Kaya nga nasa tao talaga mga kapatid. Ayan. Kung hindi mo alam kung ano ang pinagagawa nila, kung ano yung mga ginagawa nilang kwento, kung ano man ang paninira na ginawa sa iyo, alam ng Panginoon yan mga kapatid. Hindi natutulog ang nasa taas. Ayan. Kaya minsan kasi mga kapatid, may mga bagay kasi, may mga tao kasing ganun. Kaya darating din yan. Kung tama ang ginawa mo sa kapwa mo, ay magiging tama din sa paningin ng ibang tao. Meron din kasi mga kapatid na kahit tama ay mali pa rin sa ng iba. Kasi may mga tao talagang ganun, inggit, kahit tinatama mo, hindi nila tinatanggap ang kanilang pagkakamali. Kaya minsan yung iba ay napapahamak dahil sa kagagawan ng mga taong mapanira na yan. Ayan ang mga mensahe, ayan ang mga mensahe ng iyong mga kaaway. Ayan. Kung ano ang plano ng iyong mga kaaway. At yan na ibahagi ko na sa inyo, at hanggang dito na lang, at God bless us all.